Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, i-message nyo na lang ako guys, okay? Tignan natin kanino ba tong love reading. Okay. Kanino ba tong love reading? Okay, so guys, meron tayong Knight of Wands. Okay. So, yung nakikita ko rito guys, parang nag-e-explore kayo, no? Lumilipad yung isip ng mga nandito. Nag-e-explore. Ang dami nyong iniisip, madaming tumatakbo sa isip nyo ngayon. So, yung iba naman dito guys, parang iniisip tabi muna yung kanilang love life. Yung iba naman dito guys, meron kayong inaantay, medyo mabagal yung energy. Kung sino man itong inaantay nyo. Wait lang guys. Okay, so yan. Titignan natin guys, pinunasan ko lang. Kanina po itong love reading. So nakikita ko dito guys, merong tao dito na gusto makipagkilala sa'yo, no? Gusto ko ditong ligawan or pwedeng bet ka niya kung lalaki ka. Hindi niya naman alam syempre kung paano maliligaw sa inyo, di ba? Pero may nakikita ko dito na may nagkakagusto sa inyo. And meron tayong 5 of wands in reverse. 5 of swords, sorry. 5 of swords in reverse. So, ang nakikita ko kasi dyan, guys, fully healed na. Okay, yung iba rito, kumbaga wala nang any bitterness, hard feelings, wala na ako nakikitang ganon. So, feeling ko kasi yung iba sa inyo, okay na kayong kumilala ng bago, na parang deserve nyong mahalin. So, ayaw nyo masyadong ma-stuck sa kung naman yung na-experience nyo dati sa mga past relationship nyo. Okay, so, I think, meron kang tinitignan din and nag-e-explore lang kayong dalawa. So, feeling ko nga gusto ka nito, then ikaw gusto mo rin. Pero wala kasi ako nakikita guys na interruption. Alam mo yan, walang masyadong impact. So, parang hindi masyadong nag-uusap. Tignan natin. Kanina po itong love reading. The Magician. So, may nag-aantay kasi ng effort, no? Wala kasi masyado nag-effort dito. So, I think bago to, no? Yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng kilala nyo na or kasi naman tong taong tinitignan mo ngayon na bakit kasi hindi pa niya seryosohin? Parang ganun. So, nasa isip mo na bakit wala pa kasi siyang ginagawa? Napapansin mo na parang bakit hindi ka pa niya kinakausap? Ganun eh. Ganun yung energy. Ba't hindi pa siya nag-e-effort? Feeling ko dyan kasi, itong taong to, inaaral niya pa yung sitwasyon. Okay? Kung medyo nag-wonder ka bakit wala siyang ginagawa, nahakbang para sa connection yung dalawa. Kasi, nasa sense ko dito sa taong to, inaaral niya pa yung sitwasyon yung dalawa. Okay? So, yun yung malinaw na nakikita ko dyan, guys. Pero kung talagang gusto mo rin tong taong to, di ba, kailangan din siguro na ikaw na yung magsabi or parang lakas naman. Parang ikaw na talaga magsasabi. Siguro magandang iparamdam mo din para mas maging kampante sa yung taong to. Okay? Kanina tong love reading. Meron tayong the Hermit. Oh. Meron siyang hinahanap sa katangian mo. Meron siyang hinahanap sa'yo na parang yun yung magiging go signal niya para i-go ka na niya. Alam mo yun? Para i-pursue ka na niya. Okay, so, yun nasa sense ko kasi rito guys, parang taguan ng feelings. Pero mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo na parang
may something siya sa inyo. And ikaw, nararamdaman ka din ng taong to. So, kagaya ng sabi ko kanina, parang taguan kayo ng feelings. Okay, bakit kailangan yung paabutin sa ganyan yung sitwasyon yung dalawa? Kung, di ba, kung alam niyo naman sa sarili niyo, mahal niyo naman pala yung isa't isa. Ayan, okay? So, yun yung nakikita ko. Parang ano naman guys, pinag-iisipan na talaga nitong taong to na kausapin ka or i-approach ka, no? Kasi the hermit eh. Ito kasi pag-effort tong si the magician. So, nag-iisip na siya dito kung anong effort kaya, kung paano kanya i-approach, paano siya aamin sa inyo. So, kung kilala mo na tong taong to, ayan, di na natin guys i-mention kung ano ba sa buhay mo tong taong to, no? Okay? Kung ex mo ba yan, kung someone new, kung kababata mo, or so whatever, kung sino man yan. Pero ang nakikita ko dito guys, pinag-iisipan nitong taong to kung paano siya mag-e-effort sa inyo. Okay? Siguro may mga sacrifice ka na ginawa sa taong to na gusto niya guys na parang tumbasan. Gusto niyang ibigay yung parang utang na loob. Kahit pa paano meron kang ginawa para sa kanya. Okay? So, umalis na kayo guys sa mga taong ungrateful, no? Yung hindi guys thankful sa mga ginagawa niyo. Okay? Layasan niyo na yan guys, hindi worth it. Sabi ko nga sa inyo guys, life is too short. So, matuto kayo guys na mag-let go, tumanggap, mawalan kayo ng emosyon. Ganon. Mahirap kasi lalo na pag soft-hearted. Pero eto guys, ang nakikita ko, kung gusto mo rin naman talaga tong taong to, I think antayin mo siya mag-effort. Okay? Kasi nag-iisip na siya dyan eh. Kung paano siya mag-go sa'yo. Meron tayong the high priestess. Nararamdaman mo. Siguro nakikita mo, inisto ka ng taong to. Wala ka siyang pakiramdam mo. Tignan pa natin. Yun nga lang, nakikita mo siya pero naguguluhan ka bakit ganyan yung ginagawa niya. Bakit nag-i-stalk lang siya, bakit di ka naman niya kinakausap, ba't wala naman siyang action. Pero naoobserbahan mo din siya. Meron tayong, okay. So, nakikita ko guys, merong paghihirap ngayon yung person mo, meron siya pinagdadaanan ngayon. I think meron ka din pinagdadaanan. Sobrang laki ng sama ng loob mo sa taong to kasi feeling ko kasi nung panahong kailangan mo ng karamay or kakalinga sa inyo. Parang eto pang taong to yung unang umalis sa buhay mo. Okay? Siya pa yung unang nagpahirap sa buhay mo, dumagdag sa pahirap sa buhay mo. Kasi pera yan. May pinagawayan kayo dito guys, pera, hindi kayo nagkasundo. Pinaglaban? Ex mo ba to? O karelasyon mo? Basta may ganong scenario. Or kung sino man to guys, basta meron kayong hindi naging magandang tawag dito, meron kayo guys hindi naging magandang connection before. Okay, and grabe yung pagtatalo dyan. 5 of Wands, tapos 5 of Pentacles. So, paghihirap, parang parehas na kayo guys na give up. Parang civil naman yung yung usapan nyo na i-let go na lang yung isa't isa. So, mutual naman, parang ganon, mutual naman yung feelings nyo, no, na i-let go na lang natin or wag na natin i-work out kasi baka nahihirapan nga lang. So, kung makita nyo guys, 5 of Pentacles and 5 of Wands, nakikita ko nga dyan, sobrang linaw. Meron kayong naging matinding alitan nitong taong to. So, naging cold, may lumayo, tas naging cold yung nakikita ko dyan. Okay? Pwedeng ikaw yung naging cold, pwedeng siya, wala nang nanuyo. Yun ang nakikita ko, no? Wala nang lumapit pa, wala nang nag-effort. So, parang na-let go na lang yung isa't isa. Ganun yung malinaw na nangyari dyan. So, I think, parang na to guys. Nasa inyo na yung decision, no? Oo. Feeling ko kasi dito guys, etong taong to, ka naman niya eh. Parang may reconciliation, pero choice mo kung i-approach mo pa. Or, di ba, papansin mo ba yung reconciliation na gagawin niya sa inyo? Di ba? Nasa inyo yan, guys. Okay, so, titignan natin guys yung energy nyo. Energy nyo ngayon na person mo. Ayan, malakas dito, no? Puro Wands. So, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius.
Okay? May nakikita ko dito, guys. Grabe yung pagsasuffer nyo doon sa relationship, no? Feeling ko kasi mukhang hindi talagang nag-work to. And baka nag-decide talaga kayo na, alam niyo yun, i-end na lang. So, lalo sa side mo, parang grabe yung sama ng loob sa taong to. Lalo na yung pag-iwan na ginawa sa inyo. Okay, so kung ano man siya sa buhay niyo noon, kung bakit kanya iniwan, kung ginost ka ba, jowa mo ba, asawa mo ba, kaibigan mo, bigla na lang naglaho. So, kung ano man yung ugnayan niyo before. Tignan natin guys, nararamdaman sa'yo ng person mo na to. Nag-aantay siya. So, siguro meron siyang dahilan kung bakit lumayo siya, no? And, inisip niya yung makakabuti sa sarili niya. Pinag-isipan din talaga niya kung makakabuti ba yung paglayo niya. Naging masama siya sa ganung sa kabilang banda. Naging masama siya, aware siya doon, no? Pero guys, ngayon kasi parang nag-aantay siya dito, no? Parang ang kapal ng mukha niya kung babalik pa siya. Pinapakiramdaman niya yung sarili niya na paano ka talaga niya i-approach. Nag-aantay siya rito. Wala siyang balita sa inyo. Kung ano man ang meron ka ngayon. Hindi niya alam kung ano yung buhay na meron ka ngayon. Yun yung malinaw na nakikita ko dyan. So, nag-aantay siya dito ng tamang panahon. Kung paano kanya guys kakausapin. Pero sa totoo lang guys, ano pang sense, 'di ba, para bumalik siya? Kung ang ginawa naman sa inyo guys is iniwan ka. Sabi ko nga, makapal yung mukha niya. Kaya nga gusto niyang bumalik dito. Kasi pwedeng naghihirap tong taong to. Pwedeng ngayon, ikaw yung nakikita niyang tutulong sa kanya. Okay? So, yan yung nasasagap ko sa kanya. May pag-aantay siyang ginagawa dito. Okay? Tignan natin ano naman ang tingin sa'yo ng person mo. So, yung nararamdaman niya sa inyo, nahihiya siya. Parang piling niya kapal ng mukha niya. So, parang bahala na kung ano man yung sasabihin mo sa kanyang masasakit. Pakikinggan niya na lang yon. Pero masasaktan siya siyempre, no? Kung ano man yung sasabihin mo. Tatanggapin niya na talagang na-let go mo na siya. Kasi alam naman niya yung kasalanan niya. Ganun yung nakikita kong energy niya dyan. Pero at least, 'di ba? Gusto niya talagang i-try. Tingnan natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Meron tayong King of Cups. Wala ka nang pakialam sa kanya. Kung paano kanya tignan ngayon, pwedeng napatawad mo na siya, wala ka nang nararamdaman. Any hard feelings, wala na guys, no? Masaya ka, nag-e-enjoy ka, nag-e-explore. Ganun kanya nakikita. At alam mong ini-isto ka ng taong to. Okay? Tignan natin ano naman ang ayan. Ano naman ang ano naman ang magiging action ni person, plano niya dito sa connection na to, celebration to eh. So, siguro, kung malapit na yung birthday mo, gusto kanya guys i-surprise or gagamitin niya yung okasyon na to, Pasko or New Year, ganon. Basta yung pwedeng i-approach kanya, meron siyang gagawin na ganon. Medyo nahihiya siya, pero kakapalan niya talaga yung mukha niya guys. Okay, kasi may nakita siyang parang 1% na pag-asa dun sa connection niyo. Tignan natin guys, ano naman yung outcome. Meron tayong Page of Pentacles. So, susugal lang to eh. Nakikita ko parang wala nga siyang pag-asa. Parang wala siyang pag-asa na sa buhay mo. O, ramdam naman niya guys. Tignan natin yung zodiac sign. Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio. Cancer, Aquarius, Gemini, Aries, Pisces, and ano ba to, Taurus? Okay, Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius, Leo energy. So, tingnan naman natin guys, sa side mo, yung nararamdaman mo. Oh, tumansik tong card. So, yung nararamdaman mo sa kanya guys, ramdam mo rin siya.
na nag-aantay siya. Pero, nasasaktan ka dun sa ginawa niya eh. Fresh pa talaga, no? Every time na matitrigger ka, every time na nakikita mong wala man lang siya, guys, nagiging realization. Parang wala man lang siya nga pagbawing gagawin eh. Hindi nga siya gano'n nag-e-effort. So, ipaparamdam mo sa kanya talaga na wala na. Oo. Nandun ka sa point na tinitignan mo pa rin kung paano kayo nagtapos. Pero malinaw din guys na pinapakita sa akin na handa mo ng talikuran talaga. Ay, nakatalikod ka na pero aalis ka na rin dyan guys. Okay, nararamdam mo sa kanya, wala na. Tingin mo sa taong to, pinahirapan ka niya. Ten of Swords, yun ang tingin mo sa kanya. Pahirap siya sa buhay, pabigat siya sa buhay. Wala siyang ambag sa buhay mo. Puro sakripisyo yung binigay niya sa inyo. Ganon. So, ano naman ang ayan. Ano naman yung plano mo? Toxic siya eh. So, syempre, hindi mo hihilingin na makakabuti sa kanya yung relasyon. Gusto mo is, siguro, makabawi din na maramdaman niya yung ginawa niya sa inyo. Na sana karma yung sa naging desisyon niya. Kung nagkaroon ng third party, ayan. Nagkakaroon nga ng toxicity ngayon. Hindi ka napapasok ulit sa ganong klase ng relasyon na talagang mala-impyernong relasyon. Hindi mo na siya papasukin pa. Aalis ka na dito kasi grabe na yung sakit na ginagawa sa inyo na taong to. So, malinaw na malinaw yung pinapakita sa akin guys. Wala ka na talagang paki sa taong yan. Okay? So, yan. Outcome. Diba? Naalala mo yung mga panahon na kung gaano kasakit yung ginawa niya sa inyo. Kung gaano ka nag-suffer, kung gaano ka nag-move on, naaalala mo yon. Ayan. Tignan natin guys, zodiac signs, aside mo. Meron tayong Scorpio, Cancer, Sagittarius, Virgo, Leo, and Aries. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini, Capricorn, and Pisces. Okay, Virgo, Leo, Sagittarius, okay. Scorpio, Capricorn, and Libra energy. So, tingnan natin guys, saan napapunta tong relasyon na to. Ano na rin mangyayari sa inyo guys, no? Kung hindi man siya sa inyo. Pay attention, ayan, attraction pala. Attraction. So, sinasabi lang dito guys na mag-explore ka. Huwag ka lang masyadong mag-focus dun sa iisang tao na yon. Baka kailangan kumilala ka ng mga bagong tao sa buhay mo. Isipin mo na lang, life is too short. So, kahit medyo masakit sa kalooban mo, i-let go mo. Isipin mo na makakahanap ka pa ng tamang tao sa buhay mo. Okay? Tignan natin. Meron tayong worth waiting for. So, wag ka magmadali. Hindi mo kailangan magmadali. Darating at darating itong taong to sa buhay mo. Okay? Ayan, nag-a-alarm. And, meron tayong wedding. Ikakasal ka sa tamang tao. Ayan, may engagement. Okay? Kung sino man to. Marami kang na-attract, no? May tsura kayo. Yan ang nakikita ko sa'yo. Mabuting tao ka rin. Message sa'yo ng person mo. Meron tayong my love for you is stronger than ever. Naku. You're mine forever and ever. Gusto kanya talaga guys ma-win back. Gusto niya talagang bumalik. Sobra yung pagsisisi ng taong yan. Oo. And meron tayong I want to fall asleep next to you. Pwede naging asawa mo siya or nag-live-in kayo. So gusto niya ulit bumalik doon. Sa ganong sitwasyon na nag-live-in kayo, nagsama kayo. Feeling niya kasi guys, nung panahong kayo is hindi naman siya nahirapan totally. Ramdam niya na medyo naging magaan yung buhay niya. At yung kalooban niya. Natukso tong taong to, no? So, yan nyo na siya guys sumama doon sa tukso. Yan nyo siya guys mag-suffer doon. Yan nyo siya maghirap. Di nyo guys, siya obligasyon. Yun yung pinili niyang buhay eh. Yan sabihin ko sa inyo ha. Pinili niya yung buhay niya na yon. So, wala na kayong pakialam ko ano man na mangyari sa buhay niya. Okay? Let go nyo na. Focus ka na lang dito sa taong ikakasal ka. Kung kasal ka mo sa person mo, ayan. Sabi dito, mag-antay ka, baka may tamang tao dito na baka siya yung magpa-divorce sa inyo. And gusto niyang ikasal ka sa taong to. Ito sa new person or kung sino man to. Okay? So, meron ka ma-attract dyan.
So, ayan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.